Okay, ang topic po natin sa umagang ito, Lord, I want to know you more. Dapat po ito lagi natin sinasabi sa Panginoon. Gawin natin panalangin to. Lord, I want to know you more. Panginoon, gusto kitang makilala pa ng lubusan. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Philippians 3:10-11. Filipos 3:10 hanggang 11. Okay, makinig po tayo mabuti, no? May mga dumadating pa po, na mga leaders. Okay, Philippians 3 verse 10-11. Sabi po diyan sa verse 10, ang tanging harangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Ulitin ko, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Okay. So, ang tanging hangarin po ni Apostol Pablo ay lubusang makilala niya ang Panginoong Hesukristo. At nawa mga kapatid, hindi lang po siya, kundi ang bawat isa sa atin ay dapat may ganitong hangarin na makilala ang ating Panginoon ng lubusan. Hello? Okay, tingin po dito. Ito po ang dapat na maging hangarin natin. Kung meron tayo magiging isang objective sa mga araw na ito, kung meron tayo magiging isang hangarin sa mga araw na ito, ay walang iba, kundi yung makilala ng mabuti, makilala ng lubos ang ating Panginoong Hesukristo. No? Because the more we know God, we know Christ, the more we want to be like Him. Kung ninanais po natin na makilala ng lubusan ng Panginoon, ito po ang tsansa, ang pagkakataon na maging kagaya po niya. Ito po ang goal natin, kaya tayo patuloy na nililingkod sa Kanya, patuloy na nag-aaral ng Kanyang salita, patuloy na naririto upang magbasa ng Biblia, upang maglingkod sa Kanya, upang hangarin po natin na maging kagaya niya. Dahil ito po ang na-expect ng ating Panginoon sa atin na maging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. And when we know the Word of God, when we know Him, kung makikilala natin siya ng lubusan, maapektuhan yung ating sarili na tayo rin naman ay magkakaroon ng attitude, character na kagaya niya. Tama? Nung nilalang tayo ng Diyos, nilalang tayo ayon sa Kanyang wangis. Nung nilikha ng Diyos ang unang tao, ang disenyo ng Panginoon ay maging kagaya tayo niya. Maging katulad niya. Ang nagpapangit lang sa tao ay walang iba kundi ang kasalanan. Kaya nga, kung makikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, yung mga bagay ng Diyos, yung mga attributes ng Panginoon, yung mga characters ng Panginoon, pwede itong mahayag sa bawat isa sa atin. Na ang pinakalang yunin ay makilala natin lubos ang Panginoon at maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ang tanong, kailan sinabi to ni Apostol Pablo? Sinabi to ni Apostol Pablo, hindi noong makilala niya si Jesus sa tabi ng daan ng Damasco. Dahil alam natin kung sino si Pablo, no? So ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol kay Pablo? Sa Acts 9, pinakilala po dito na si Pablo ay dating si Saulo. Ang totoong pangalan niya ay Saulo. Si Saulo po ay isang persecutor. Pinapatay po niya yung mga kilala niyang Kristiyano.
So, nung unang panahon, si Pablo po ang kumikitil ng buhay ng mga Kristiyano. Pag nalaman niya na ikaw ay tagasunod ni Kristo, pag nalaman niya na nangangaral ka patungkol sa Panginoong Hesus, pag nalaman niya na ikaw ay sumusunod sa Panginoong Hesus, papatayin ka niya. Na ito ang dahilan kaya siya pumasok sa Damasco upang hulihin ang lahat ng mga Kristiyano. Si Pablo po ay isang Pariseo. Hello! Pasensya na po kayo sa boses ko. Halata ba? No? Pagpasensya na po ninyo, kagabi po, galing po kami sa San Jose, nag-Bible study po kami doon. Wala naman po mikropono doon, no? At medyo inuubo-ubo akong konti, kaya medyo malat, no? Kaya yung mga may gift dito na magturo, dali-daliin yung magpagamit sa Panginoon. Kasi, syempre, hindi ko po kayang mag-isa po ito, no? So, tulungan po ninyo yung pastor sa gawaing ganito para maipagpatuloy po natin na matulungan ang mga kapatid na makilala ng lubos ang ating Panginoon. Okay, so sa Acts 9, sinabi po dito, nandun sa daan ng Damasco, natumba si Pablo sa kabayo at siya ay nabulagta sa sahig at siya ay nabulag. Sabi po sa verses 5 to 6, si Pablo isang Pariseo, no? Si Salo, ang pangalan niya dati, no? Pumapatay ng mga Kristiyano. Pagka alam niya, kilala niya ang Diyos, pero ang pagkakilala niya sa Diyos ay head knowledge lang, dito lang sa isip. Salamat. Dito lang sa isip kilala niya kung sino ang Diyos, no? Akala niya kilala na ang Diyos, pero hindi pala totoo. Nakilala niya ang Diyos, no? Nakilala niya ang Panginoon after ng karanasang ito. After 29 to 30 years, sa kanya sinabi, Lord, I want to know you more. Biruin niyo, mga kapatid, mula nung una makilala niya ang Panginoon, hindi nagbago yung desire ng puso niya. After 29 to 30 years, ito pa rin ang panalangin niya. Lord, gusto pa kitang makilala ng lubusan. Sino sa inyo ang hibik ng puso nyo? Panginoon, gusto pa kitang makilala ng lubusan. Ito ba desire ng puso natin? Lord, gusto kitang makilala ng lubusan. No? Okay. Nagkaroon siya ng supernatural encounter with God doon sa daanan Damasco. Naka-encounter niya si Kristo nang nahulog siya sa kabayo at nabulog siya. No? Ano ang sabi niya? Nung nahulog siya sa kabayo, nagtanong siya, sino ka baga, Panginoon? Who are you, Lord? Alam niya, no? Pupunta doon siya sa Damasco para patayin yung mga Kristiyano. Pero pinigilan siya ng Panginoon. Nahulog siya sa kabayo, nabulag siya. Kaya alam niya na kinakausap siya ng Diyos. Kaya ang sabi niya, sino ka baga, Panginoon? At alam niyo, sa Acts 9, sumagot si Jesus. Ang sabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. I am Jesus who persecuted you. Pinag-uusig mo ako. Kung ang Kristiyano pinag-uusig ng mga tao, hindi tayo ang pinag-uusig nila. Kaya galit sila sa atin dahil may Kristo tayo. Tama? Kung wala si Kristo sa atin at ang nasa atin ay si ganyan, hindi sila magagalit sa atin kasi magkakamukha lang tayo. Hello? Pero kaya sila nagagalit sa atin dahil wala tayong ganyan, kundi ganyan ang meron sa atin. Tayo ay mga tagasunod ni Kristo. At hanggang ngayon, maraming naiinis sa atin kapag Kristiyano na tayo. Dahil ayaw na natin ng lakad nila. Lakad papuntang kasalanan. Papunta kung saan palayo sa Diyos. Now, all throughout the Bible, merong ini-emphasize ang Bible patungkol sa ating Diyos na kailangan nating
makilala ng lubusan ang Panginoon. Sa Hosea 6 verse 3, sabi po diyan, let us acknowledge the Lord. Sa Jeremiah 24 verse 7, bibigyan ko sila ng puso para makilala ako. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng puso para makilala siya. Sa tingin nyo, hinanap ba ni Saulo si Jesus Christ? Akala niya naglilingkod siya sa Panginoong Hesus. Sa papamagitan ng pagpatay sa mga Kristiyano, akala niya naglilingkod siya sa Diyos. Pero, gusto ng Diyos, tong si Saulong ito, may plano ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nung oras na yon, nakipag-encounter si Jesus kay Saulo sa daanan Damasco. Binigyan si Saulo ng puso para makilala niya si Jesus. Amen po ba? So, Jeremiah 9:20-24, sabi po dyan, isang bagay lang ang kaya kong pagmalaki, na nakilala ko si Kristo. Sino sa inyo ang pinagmamalaki nyo lang sa buhay na ito dahil may Kristo ka? Tama? Tama po ba? Hindi tayo makapagmalaki. Wala tayong ganong pera. Hindi tayo ganong mayaman. Hindi tayo kilala sa mundong ito. Pero isang bagay lang pinagmamalaki natin, hindi dahil kilala mo si presidente. Hindi dahil kilala mo si mayor. Ang pinagmamalaki natin, kilala natin si Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And brothers and sisters, may imbitasyon sa atin ng Diyos. May imbitasyon pala akong tinanggap. Kailan lang? Sasabihin ko nga sana kay Dayan eh. May imbitasyon, may nag-chat sa akin. Nakalagay, paanyaya, hapunan at, ano ba yun? Hapunan. Nakalagay, Pastora Rhea Maniquis, inaanyayahan pala ako. Praise God. No? Sabi ko, inaanyayahan pala ako sa Waterwood. Meron daw po doon mga pagtitipon yung mga pastor. At pinusuan ko yung nagbigay sa akin ng invitasyon na yon. It is an honor na ikaw ay imbitahan ng mayor o ng vice mayor o ng matataas na tao. Pero higit na isang ka-honor, yung tayo ibitahan ng Panginoong Jesus ng ating Panginoong Jesus na makilala natin siya. Amen? No? Psalm 46 verse 10, sabi diyan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Iniimbitahan tayo ng Panginoon na kilalanin natin siya. Ang sabi ng Panginoon, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Hindi lang pastor ang dapat kumilala, hindi lang yung mga leaders ang dapat malaman patungkol kung sino talaga siya, kundi lahat ng tao dapat malaman at makilala kung sino ang ating Panginoon. Sa Psalm 100 verse 3, Know the Lord is God. Kilalanin mo ang Panginoon na siyang Diyos. So lahat tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na makilala natin siya ng lubusan. Sa unang Pedro 3:18, ang sabi po doon, lumago sa pagkakilala sa Kanya. Gusto ng Panginoon na hindi one day mo lang siya kikilalanin, kundi ang sabi, lumago ang pagkakilala natin sa Kanya. Ibig sabihin, may process, may stages. Lumalago, lumalaki, tumitibay ang pagkakilala mo sa ating Panginoon. It is a continuous thing. Lagi-lagi, sunod-sunod. No? Araw-araw, seek Him. Hanapin natin siya. Even He is eternal. Hindi siya nakikita ng ating mga mata. No? Tandaan po natin, masusumpungan natin siya. Makikilala natin siya. Matapos mo maglingkod ngayong linggong ito, babalik ka uli sa isang linggo, meron na naman bagong revelasyon, bagong bagay, bagong salita ng Panginoon para panibagong pagkakilala at pag-unawa sa salita niya.
Sabi sa Book of Lamentation, they are new every morning. Laging bago. Hindi naluluma ang Diyos. Hindi naluluma ang kanyang mga gawa. Laging bago. Laging makikita tayong bago sa ating Panginoon. Amen? Kaya dapat, hanapin natin siya. Seek Him. Makilala natin siya ng lubusan. At kung makikilala mo siya ng lubusan, brother, sister, makinig kayo. Kung makikilala niyo siya ng lubusan, mamahalin niyo siya ng lubusan. Mas mamamahalin mo siya. Gaano mo kamahal ang Diyos ngayon? Kung mas makikilala mo siya, mag-aaral kayo ng kanyang salita, makikinig kayo ng kanyang salita, lalo niyo pa siyang mamahalin ng lubusan. No? Okay. Sabi sa John 14, 6-7, ito ang ibig sabihin ng no o pagkaalam. No? John 14, 6-7, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Dahil sabi ng mga alagad kay Jesus, gusto naming makita ang Ama. Hindi nyo ba alam na kung kilala nyo ako, makikilala nyo rin ang Ama? Hindi nyo ba alam na kung nakita nyo ako, sabi ng Panginoon Jesus, nakita nyo na rin ang Ama? No? Kung tayo rin ay isa na nagsasabi, I want to know God. Gusto ko makita ang Ama. Kung makikilala nyo ng lubusan ang Panginoong Hesukristo, makikilala nyo na rin ang ating Ama. No? Sabi dito ng Panginoon, anyone who seen me, seen my Father. Kung nakita nyo na ako, nakita nyo na ang Ama. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila sa iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong sinugo. John 17 verse 3. Okay. No, pag-asapan po natin, ano po ba ibig sabihin ng no? K-N-O-W. No. Ang ibig sabihin ng no, ito po ay sa Griego o salitang Griego, ito po ay genosko. Genosko. Sa salitang Greek ng no ay genosko. Nang ibig sabihin ng genosko ay to know God, to have knowledge, and to have relationship with God. So ito pala ibig sabihin ng no. Pagkilala mo ang Diyos, ang Panginoon, sabi, ito ay magkaroon ka ng knowledge sa Kanya, kaalaman, karunungan sa Kanya, at magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Iba yung kilala mo lang sa may relasyon. Tama? Tama po ba? Halimbawa, kilala ko si President Bongbong Marcos, pero wala akong relasyon sa kanya. Tama po ba? Tama po? Pero yung no na ito, ang ibig sabihin ay kilala mo siya, pero may relasyon ka sa kanya. Ito ang ibig sabihin ng no. Genosko. Oh, maraming mga tao kilala lang si Jesus, pero walang relasyon kay Jesus eh. Ano pagkakilala kay Jesus? Kilala ko si Jesus, napako sa krus. Kaya ano ginagawa niya? Tuwing mahal na araw lang nagsisimba. Hello? Pang-birthday lang nagsisimba. Di ba? Kung Pasko lang at bagong taon nagsisimba. Kasi kilala lang niya si Jesus eh. Pero wala siyang relasyon kay Jesus. Pero ang kalooban ng Panginoon, yung no dito ay kilala mo siya at may relasyon kayo sa Kanya. Alam nyo, ang mga Pariseyo, kilalang-kilala ng mga Pharisees ang God, ang Diyos. Tama po ba? Ang gagaling nila sa kautusan. Memorize nila kautusan. Tama po? Marunong sila. Lagi sila may patutsada kay Jesus. Hindi ba sinasabi sa kautusan? Alam nila ang kautusan. Kilala nila ang Diyos. Pero ang tanong, may relasyon ba ang mga Pariseyo kay Jesus? Wala. Wala. Wala silang relasyon. Kaya nga si Jesus, laging tinutuwid ang mga Pariseyo. Alam ko, mahal ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, mga Pharisees. Sino po ba yung mga Pariseyo? Mga reliyosong tao. Di po ba?
Sino kalaban ni Jesus noong unang panahon sa Biblia? Sino kalaban niya? Hindi niya kalaban yung mga sinners. Mahal ni Jesus yung mga makasalanan. At yung mga kasalanan, gusto ng Panginoon sumunod sa Kanya. Pero sino ang kalaban ng Panginoong Jesus sa Biblia? Yung mga reliyosong tao. Kasi marami silang alam sa Biblia. At dahil marami silang alam, ano nangyayari? Wala naman silang relasyon sa Panginoon, sa Diyos. Ano ang nasa kanila? Head knowledge. Yung kaalaman nila, nasaan? Wala dito sa puso eh. Nasaan na yung kaalaman nila? Dito sa isip lang. Tama? Kaya maraming may alam sa Bible, ano ginagawa? Dahil marami sila alam sa Bible, ginagamit yung Biblia sa pakikipagtalo. Hoy, mas marunong ako sa'yo. Marami akong alam sa Biblia sa'yo. Hindi dapat ganon. Walang relasyon sa Panginoon eh. Pero tingnan nyo, tandaan nyo, kung isang tao may alam sa Diyos, kilala ang Diyos, pero may relasyon sa Diyos, yung mga taong yun ay mapagkumbaba. Tama po ba? Hindi nila pinakikipagtalo ang kaalaman, kundi sineshare nila ang kaalamang ito sa mga tao upang ang mga tao makilala si Jesus. Tama po ba? Okay, ano sagot ni Jesus? John 5:39-40. No? Juan 5:39-40. Sabi dito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo natatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kautosang yan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. O tinan nyo nga ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseo. Oo, nag-aaral kayo ng Biblia. Basa kayo ng basa. Ang mga Bible verse nilalagay nyo sa noon nyo. Ang mga Bible verse tinatali nyo sa leeg nyo. Pinapaskil nyo sa bahay ninyo. Sabi ng Panginoon, sinasaliksik nyo nga ang kasulatan. Pero hanggang dun lang. Ayaw naman ninyong lumapit sa akin. Sabi ng Panginoong Jesus. Naintindihan po ba natin? Gusto lang nilang maligtas. Gusto lang nilang pumasok sa langit. Gusto lang nilang makaalam ng salita ng Diyos para ipakipagtalo, para sabihin, mas marunong ako kaysa sa'yo. Hello? Pero wala naman silang relasyon sa Panginoon. They refuse Jesus Christ. Gusto nilang mapasok sa langit pero ayaw nilang makilala si Jesus. Ayaw nilang lumapit sa Panginoon. Tama po ba? Tama po? Okay, bibigyan ko kayo yung example sa Bible. No? Okay. Sa John 4, ng ating Panginoon Jesus ay napagod sa paglalakbay dahil nasa laman siya, napagod din siya, naupo siya sa isang balon. Sa balon na yon, nang maupo siya, tingin kayo dito, nang maupo siya, meron dumating na isang babae. Yung babaeng ito, no, ay isang Samaritana. Ibig sabihin, itong babaeng ito na Samaritana, hindi siya Hudyo. Hindi siya pangkaraniwang Israelita, siya ay Hentil. No? Kinausap ni Jesus yung babae. Sabi ni Jesus sa babae, bigyan mo ako ng tubig. Ano hinihingi ni Jesus? Ano hinihingi ni Jesus? Tubig. Tapos ang sabi ng babae, oh, ba't nakikipag-usap ka sa akin? Hudyo ka. Ako ay isang Samaritana. Kasi noon, bawal makipag-usap ang mga Hudyo sa mga Hentil. Sa mga hindi katutubong Hudyo. Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, bigyan mo ko ng mainom. No? Sabi diyan, bakit ka humingi sa akin ng inumin? Ako ay isang Samaritana. No? Sabi sa verse 10 ng ating Panginoon, kung alam mo lang kung sino ang kausap mo sa oras na ito. Sabi niya, kung alam mo lang, no? At kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya
at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Yun ang sabi ni Jesus. Nakikinig po ba tayo? No, ang sabi ni Jesus, pengin ng tubig. Ang sabi ng bae, ba't nakikipag-usap pa sa akin? Hudyo ka, ako isang Samaritana. Ang sabi ng Panginoon, kung alam mo lang kung sino ako na humingi sa'yo ng tubig, hihingi ka sa akin sapagkat ang kaya niyang ibigay, ang kaya ko ibigay, ay tubig na nagbibigay ng buhay. Ibig sabihin, tubig na, na pag ininom mo, hindi ka na mauuhaw pa. Gusto ko yan. Sabi ng babae, gusto ko yan. Yung tubig na hindi na ako mauuhaw pa pag uminom ako. Ibig sabihin, hindi na ako mapapagod na kakaparit-parito sa kakaigib. Ang sabi ng babae kay Jesus, Ginoo. No? Ito ang una niya sinabi, malalim ang balong ito. Wala ka naman pansalok. Saan ka kukuha ng tubig? Ayun, malalim ang balon. Sabi ng Panginoon, ang bawat humingi sa akin ng tubig, ang bawat umiigib o umiinom ng tubig sa balong ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang simang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw pa kailanman. At sinabi ng bae, Ginoo, bigyan mo rin ako ng tubig na yan. Siguro kung kayo nandun, hingi rin kayo ng ganun tubig. Yung pag ininom mo, hindi ka na mauuhaw pa. Tama? Sabi, gusto ko ng tubig na yan para hindi na ako pumarito upang sumalok dahil ang layo ng bahay namin. Ito ang sagot ni Jesus sa verse 16. Umuwi ka, isama mo rito ang iyong asawa. Yun. Ang sabi ni Jesus, sige, bibigyan kita. Pero umuwi ka sa bahay nyo at isama mo dito, asawa mo, at bibigyan kita. Anong sagot ng babae? Ang sagot ng babae, wala akong asawa. Anong sagot? Pakiulit nga, anong sabi? Anong sabi ni Jesus sa kanya? Nung sinabi niyang, wala akong asawa. Ang sabi ni Jesus, tama ang sinabi mo. Dahil meron ka nang naging 5 asawa at ang kasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Ha? Nagulat ang babae. Bakit nagulat? Ba't alam niya kung sino ako? Hello? Hello? Tama sinabi mo, hindi mo naman asawa yun dati. Kabit-kabit mo lang yun eh. May asawang iba yun eh. 5 na naging asawa mo o inasawa mo at yung kasama mo ngayon sa bahay mo, hindi mo naman tunay na asawa. Ibig sabihin, nagulat ang babae, ba't kilala ko nito? Ngayon lang kami nagkita nito, ba't kilala ko nito? Kaya nagulat ang babae. Nung una, ang tawag niya kay Jesus ay Sir. Sir, wala kang panalok. Ano ipapanalok mo dito? Pero nung oras na ito, nasabihin sa kanya ni Jesus, meron siyang 5 naging asawa at yung kasama niya ngayon ay hindi niya tunay na asawa. Sa verse 19, tinawag niya si Jesus na, ikaw ay isang propeta. So, ibig sabihin, unti-unting nagpapakilala si Jesus dito sa babaeng ito. Amen. Amen po ba? So, sumunod na verse, ang sabi po dito sa, verse 22, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay magmumula sa mga Hudyo. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Misaya. Hello? Tingnan nyo ha, itong babaeng ito, alam niya yung teaching about Misaya. Ang Misaya ay hinihintay ng mga Hudyo na siya ang magiging tagapagligtas ng mga Hudyo, yung Misayang ito. Kaya ang babaeng ito, na alam niya yung teaching about Misaya, ang sabi niya, nalalaman ko pong darating ang Misaya, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ay magpapayag sa amin sa lahat ng bagay. So, alam ng kalat sa mga Hudyo na meron darating Mesaya. Hanggang ngayon, hinihintay pa ng mga Hudyo ang Mesayang ito. Dahil
nung si Jesus ay mabuhay na muli sa mga patay, hindi nila inisip na si Jesus ang Mesaya. Dahil ikinalat ng mga bantay noon na ninakaw ang katawan ni Jesus, kaya at pinahahayag ng mga alagad niya na si Jesus ay nabuhay na muli. Now, kilala niya yung Mesaya. Pero ang sabi ng Panginoon Jesus Kristo sa kanya, verse 26, kung makita nito, akong kausap mo ngayon, yung tinutukoy mo. Ano sabi ni Jesus? Ako nakaharap mo ngayon, nakausap mo, ang tinutukoy mo. Ibig sabihin ni Jesus, ako ang Mesaya. Hello! So nagpakilala si Jesus sa babae na siya yung hinihintay na Mesaya. Kaya alam niyo, sa tuwa ng babae, hindi na siya nag-igib. Iniwan niya yung kanyang tapayan doon at tumakbo. Sinabi niya sa kanya mga kaibigan, yay! Nakita ko na ang Mesaya. Sinabi niya lahat ng bagay patungkol sa akin. At dahil sa babaeng ito, marami na nanampalataya kay Jesus. Naging believer ni Jesus Christ. Verse 41. No? Sabi sa verse 41, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Nag-stay si Jesus doon ng 2 days pa. At maraming nakinig na salita ng Diyos dahil maraming inanyayahan ng babae. Mga kapatid, pag nakilala niyo si Jesus, huwag kayong titigil. Ipagsabi niyo sa marami patungkol kay Jesus. Ang babaeng ito, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kakilala, ang patungkol kay Jesus. At dahil lang dito, si Jesus ay nangaral muli ng salita ng Diyos. Sa verse 41, marami sumampalataya. Verse 42, pagkatapos, sinabi nila sa babae, tingnan niyo ang sabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya, alam namin siya ang tagapagligtas ng sanglibutan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakinggan po ba natin? Napakaganda! Itong babaeng ito ang ginamit ng Panginoong Jesus nang makilala niya ang Panginoon. Shinare niya si Jesus sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kilala. At nakinig sila ng salita ng Diyos. Dinala nila yung mga kakilala niya sa fellowship at nakinig sila ng salita ng Diyos. Ano sabi? Hindi lang dahil sinabi mo kaya kami naniniwala. Naniniwala na kami dahil napakinggan namin siya. At naniniwala kami na siya ang tagapagligtas ng sanglibutan. So ang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo, ito ang dahilan. Ito ang dahilan para mahatid tayo sa lubos na pagsunod sa Kanya, sa lubos na paglilingkod sa Kanya, at sa lubos na pagmamahal sa Kanya. Itong babaeng ito, nakita niya na totoo si Jesus. Kaya pinagsabi niya, naglingkod siya sa Panginoon. No? Nakilala niya ang ating Panginoong Jesus. Okay. Alam niyo, lalo na yung mga kabataan na nito, bakit kayo pinipilit ng nanay ninyo, tatay niyo na umattend ng church? Sino sa inyo pinilit lang kaya nandito ka ngayon? Diba? O gising na! Alas 8 na! May service tayo, 8:30! Gising na! No, bakit tayo pinipilit ng magulang natin? Parang pinagtutulakan tayo na umattend ng church. Makinig ng sermon, makinig ng salita ng Diyos. Dahil ang gusto ng nanay at tatay mo na makilala mo ang Diyos. Ito ang dakilang pamana na maipapamana lang nila sa inyo, yung magkaroon kayo ng Jesus sa puso nyo. Dahil ang mga magulang aalis din sa mundong ito. Kung mamatay man ang iyong mga magulang, at least, kung kilala mo ang Diyos, kaya kang proteksyonan ng Diyos na pinakilala niya sa inyo.
Kaya mga kabataan, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Kung inaakay nila kayo maglingkod sa Diyos, maglingkod kayo sa Diyos. Kung inaakay kayo makinig ng salita ng Diyos, makinig kayo ng salita ng Diyos. Dahil may mabuting bagay na mangyayari sa inyo kung makikilala nyo ang Panginoon ng lubusan. Amen? Itong kayamanan na hindi maagaw sa atin, yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa John 9, ito pa, bigyan ko kayo isang istorya. 1:9. Basahin nyo na lang sa bahay nyo, no? Merong isang bulag. Yung bulag na ito, ay bulag, buhat pa siya ng nanay niya. So, pinanganak na siyang bulag. Wala kayong mababasa sa Biblia, sa Old Testament, na merong isang bulag, buhat pa sa tiyan ng nanay niya, na pinagaling. Dito lang, sa New Testament. Ano ang nangyari? Itong lalaki ito ay bulag, buhat pa sa tiyan ng nanay niya. At nang makita niya si Jesus, ang sabi sa kanya ni Jesus, ito instruction. Dumura si Jesus sa putik. Tingnan niyo, ha? Naku, hindi ko gagawin yan. Dumura si Jesus sa lupa. Pinaputik yung lupa. Di malambot na dahil may dura. Tapos, anong ginawa ni Jesus? Pinahid sa mata ng lalaking bulag. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, sige, hugasan mo yung mukha mo doon sa tangke. At sumunod yung lalaking ito. Dahil sa kakagustuhan niyang makakita. Kasi pag may sakit ka, lahat ng paraan gagawin mo. Kahit dumapa ka, kahit na gumapang ka sa kuweba. Di ba gagawin mo? Para tumanggap ka lang ng kagalingan. No, itong lalaking to, ginawa niya. Naghugas siya. Alam niyo, pagkahugas ng kanyang mata, pagkahugas ng kanyang muka, nakakita siya. Unti-unti. Hindi niya alam ang kulay ng puno. Tama? Kasi noon lang siya nakakita eh. Hindi niya alam ang kulay ng lupa. Pero nang makita niya, maliwanag na maliwanag, sabi niya, nakakita na siya. Nang siya'y makakita, no? Ano nangyari? Nang malaman to ng mga Pariseo, mga reliyosong tao, nung malaman to, alam niyo sabi, hindi yan sa Diyos. Hinusgahan agad nila si Jesus sa verse 11. Ano sabi? Hindi siya sa Diyos. Kung siya'y sa Diyos, hindi siya magpapagaling sa araw ng Sabat. Araw ng pamamahinga. Ba't pinagaling niya? Ikaw. Tapos ang sabi ng lalaki, no? Sige, tinanong nila yung lalaki, ikaw, anong palagay mo? Sino si Jesus na yan? Sino si Jesus sa'yo? Ang sabi ng lalaki, siya isang propeta. Agad siyang naniwala na yung lalaki nagpahid ng putik sa kanyang mata ay isang propeta. Pero itong mga Pariseo, yung mga reliyosong tao na ito, naiinis. Kasi parang nasapawan sila eh. No? Nainis. Ha? Hindi. Gagawa kami ng paraan para mahuli ang Jesus na yan. No? Sa verse 25, ano sabi ng lalaki? Ito yung sinabi ng lalaki. Dahil marami silang sinasabi. Baka yan lalaki yan, hindi yan totoong bulag. Nung siya'y pagkabata pa. Tawagin magulang yan. Tinawag yung magulang. O kayo pala mga magulang. Buhat ba na pinanganak mo, lalaking to, bulag na? Opo, buhat pa ng pinanganak yan ay bulag na. Ayaw nilang maniwala. Lahat ng parang ginawa niya para siraan ng Panginoon. Pero on verse 25, ito ang sabi ng lalaki, sabihin na ninyo ang gusto niyo sabihin. Ang alam ko lang, bulag ako at ngayon nakakakita na ako. I was blind but now I see. At ang lalaking humipo ng aking mga mata, siya nagpagaling sa akin na ang pangalan niya ay Jesus. At naniniwala ako na siya ay isang propeta. Na siya ay sa Diyos. Dahil kung hindi siya sa Diyos, hindi siya didinggin ng Diyos. Pero dininig siya ng Diyos. At alam niyo, nangyari doon sa lalaking to, in-expel siya. Na-excommunicate siya. Ibig sabihin, mula ngayon, wag ka nang pumasok ng templo, ha? Labas, labas. Bakit? Ba't ginawa yun sa lalaki? Dahil itong lalaking ito ay sumampalataya kay Jesus. Amen po ba?
Bakit siya sumampalataya kay Jesus? Kasi nakilala niya nung oras na yon, si Jesu Kristo ang dakilang manggagamot. So ano nangyari? Hinanap siya ni Jesus. Nang malaman ni Jesus na itong lalaking ito ay hindi na pinadadalo sa templo, pinalaya sa templo, hinanap siya ni Jesus. Sa verse 35, ito, verse 35. Talatang 35. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay tinawalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Do you believe in the Son of Man? No? Verse 36, ang sabi ng lalaki, sino siya? Sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Ang tanong, sabi ng lalaki, sino siya? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabihin niyo po sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Ito yung sabi niya, sabihin niyo po sa akin kung sino siya. Upang sumampalataya po ako sa kanya. Kasi hindi na niya nakita kung sino yun eh. Yung nagpagaling sa kanya, hindi niya alam na yung kaharap na pala niya yun. No? Kasi, di ba, pinaghugas siya ng mata. No, wala na si Jesus noon eh. No? Sabihin niyo po sa akin para sumampalataya ako sa kanya. 37, siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon. Nagpakilala si Jesus sa lalaking ito na siya ang anak ng Diyos. Sabi ng lalaki, sumasampalataya ako, Panginoon. Sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Kung makikilala mo si Jesus, sasambahin mo siya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang aking panalangin, mga kapatid, sana'y makilala niyo siya sa araw nito. Ano pagkakilala mo sa Kanya? Yung pagkakilala lang, hanggang dito lang, hanggang isip lang, hanggang head knowledge lang, pero wala ka talagang relasyon sa Kanya. Pero itong lalaki ito, nagpakilala ang Panginoon sa Kanya. At dahil nagpakilala ang Panginoon sa Kanya, sumampalataya siya. At nang naniwala siya, sumamba siya sa Diyos. Kaya yung totoong sumasamba sa Panginoon, sila yung totoong naniniwala sa Kanya. Amen? Kung naniniwala ka talaga at kung talaga naniniwala ka at nakilala mo talaga ang Panginoon, alam mo yung ginawa niya sa buhay mo, itong lalaking to pinagaling, hindi ka papayag na hindi ka sasamba sa Kanya. Amen? Amen? Gano'n na ba yung ilang minutong pagtaas ng kamay, pagpalakpak ng kamay, pag-awit? Ba't hindi tayo makasamba mabuti? Ba't hindi tayo makapalakpak mabuti? Ba't hindi natin maitaas ang ating kamay? Pero kung kilala mo ang Panginoon, alam mo at kilala mo siya na siya'y gumawa ng dakilang bagay sa buhay mo, automatic na sasambahin mo siya. Kahit hindi na magkanda, makita yung litid ng mga song leader dito sa harapan, magagawa mong purihin at sambahin ang Panginoon na kilala mo. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon na kilala mo. Hallelujah! No? Hindi ka mapipigil eh. Pag kilala mo ang Panginoon, hindi ka mapipigilan. Itong lalaking to, hindi siya napagilan ng mga Pariseo kahit tinalawalag na siya. Pinaalis na siya sa church. Huwag ka nang dumalo dito. Pero hindi siya napagilan. Ang sabi niya, naniniwala ako, susunod ako sa iyo. Bakit importante na makilala ang Diyos? Nasa bandang dulo tayo. Number 1, it is God's commandment. Utos to ng Diyos. Sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. No? Dapat kilalanin niyo ako, sabi ng Panginoon. Ako ang inyong Panginoon. Ako ang inyong Diyos. Posible ba na makikilala natin ang ating Panginoon? Kahit nasa langit siya. Siya'y Diyos, makapangyarihan sa lahat. Posible na makilala natin siya. Nagpakilala siya sa lalaking bulag. Nagpakilala siya sa babaeng Samaritana. Nagpakilala siya kay Moises. Nagpakilala siya kay David. Nagpakilala siya sa ibang mga propeta. At pwede siya magpakilala sa iyo. Ito ang dahilan kaya inalay ko ang buhay ko sa Kanya. Kasi kilala ko siya.
Amen? Itong dahilan kaya iniwan ko yung trabaho ko. I am a teacher. Nagtuturo ako, pero nang tinawag ako ng Panginoon na sumunod ako sa Kanya, iniwan ko yung pagtuturo ko. Sumunod ako sa Panginoon. Bakit? Nakilala ko siya. Nung nagpaalam ako sa aking mga magulang, ayaw nila akong payagan. Pero sabi ko sa mga magulang ko, ikamamatay ko sa lungkot kung hindi ako masusunod ang Panginoon. Kaya sabi ng mga magulang ko noon, nung di pa nila kilala ang Diyos, bahala ka sa buhay mo. Pero hindi ako napahamak. Alam nyo, hindi nila ako sinuportahan, pero sinuportahan ako ng Panginoon. Nag-aral kami sa Top Avenue, ang bahay namin, Cubao. Wala akong pamasahe, pero nagugulat ako bakit may dumadating na pamasahe araw-araw. Pero nang makilala nila ang Panginoon, binigay na nila ako sa Diyos. Amen? Amen? Kaya ako napunta ng Baliwag. No? Dito ako unang na-destino. At dito ko rin nakilala yung aking minamahal na asawa. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Kung ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya, sabihin ko sa inyo, hindi kayo lugi. Sa dakilang bagay na makilala nyo ang Panginoon. Nagpakilala siya sa akin. Kaya nga ang buhay ko, kahit maraming problema, pagsubok na dumadating sa aming buhay, alam nyo po ba, natuto akong magtiis, natuto akong manatili sa Kanya, nanatili akong magmahal sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Bakit? Dahil kilala ko ang aking Panginoon. Praise God. No? Ito ay kalooban ng Diyos. Sabi niya, seek me and you will find me. Jeremiah 29 verse 13. Hanapin niyo ako at ako inyong masusumpungan. Gusto ko lang i-share yung sinabi ni Dayan, nung nag-aral siya, nung nagturo ka, yung may sinabi ka doon na, yung tanong ni Ryan, ano ba yung tanong mo? Na gusto ko sagutin, na sabi niya, paano itong mga taong to? Wala namang kilala ng Diyos. Ligtas kaya? Ligtas ba sila? No, yung mga taong sumasamba sa kay Buddha. No? Wala silang narinig kasi halimbawa, puro sila yung mga tao doon, mga sumasamba kay Buddha. Maliligtas ba sila? Pupunta ba sila sa langit? Sabi ni Dayan, pagkaalam ko, hindi. Yun yata sabi mo, oo, hindi. Pero, paano? Huhusgahan ba agad sila ng Diyos? Hindi nila nakilala ang Panginoon. Alam mo, mga kapatid, hindi papayag ang Diyos na bago kanya husgahan, na hindi mo siya makikilala o hindi ka makakarinig ng kanyang salita. Una, may obligasyon tayo na hanapin at kilalanin ng Diyos. Jeremiah 29:7, seek me and you will find me. Hanapin niyo ako. Ang ginagawa ng Panginoon. Hanapin natin ang Diyos. Kaya hindi harap ka sa Panginoon pag hinugusgan ka o sa impyerno ka. Hindi ka kumilala kay Jesus eh. Wala akong narinig. No, wala akong narinig. Hindi totoo. Hindi papayag ang Diyos na hindi marinig ng lahat ng tao ang patungkol kay Jesus. Dahil bago ka husgahan ng Panginoon sa impyerno, papayagan ng Diyos makarinig ka muna ng kanyang salita. Amen? Amen? Nasagot na po ba? Nasagot na, Konsehal Ryan? No? Kaya ibig sabihin, alam nyo ngayon, kagaya ngayon, may mga ateista ngayon nagiging Kristiyano. Nako-convert na maging Kristiyano. Pag sinabing ateista, hindi sila kumikilala sa Diyos, walang Diyos. Pero maraming ateista ngayon nakakilala kay Kristo. Bakit? Alam nyo ang dahilan? Yung mga ateistang ito umiiyak at sinasabi, nagpakita sa kanila ang Panginoon sa panaginip. Kahit panaginip, kayang gawin ng Panginoon para mga tao makakilala sa Kanya. Amen? Kaya nga pray, manalangin tayo. Yung mga taong hindi nakakarinig ng Ebanghelyo, hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, ipag-pray natin sila na makakilala sa Panginoon. Bahala ang Diyos na gumamit ng ibang paraan, ng iba't ibang paraan para mga taong ito ay mahatiran ng kanyang mga salita. Amen? Amen po ba? No? Okay, number 2. No? To have eternal life.
No, kaya dapat makilala natin ang Diyos, si Jesus, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Jeremiah 17 verse 3. No? Gusto ng mga tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero ayaw nilang makilala si Jesus. Nakita nyo ba yun sa YouTube? YouTube, Reels ba yun? Reels. Ito, no, isang babae, nakita niya nakalagay, Bible study, tapos dito party. Sabi ng babae, ayoko yan, dito ako, party. Sayaw. Nakalagay doon, Sunday, church, Sunday, tapos dito, shopping time. Ano sabi niya? Ayoko dyan, corny. Dito ako, magsha-shopping ako. Tapos bandang huli, malapit, nung mamamatay na siya, heaven, hell. Alam niyo, sabi niya, doon sa picture, dito ako, heaven, gusto ko heaven. Alam niyo, may tumulak sa kanya doon sa hell. Gusto mo ng heaven, pero ayaw mo naman maglingkod sa Diyos. Ayaw mo makinig ng salita ng Diyos. Naintindihan po ba ninyo? Naunawaan niyo po ba yung illustration ko? Amen? Oh, maraming mga tao ganyan. Gusto lang langit, pero ayaw gumawa ng ayaw maglingkod sa Diyos, ayaw kilalanin ang Panginoon. Si Jesucristo lang ang daan. John 14 verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. Sabi ni Jesus. So kung gusto mo talaga ng buhay na walang hanggan, kilalanin mo siya. Ito yung time na dapat makilala mo siya. No? 1 John 5, unang Juan 5. Sige. Malapit na po tayong matapos. Unang Juan 5, 11, 12. 1 John 5, verse 11. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. O ito, malinaw na sinasabi dito na ang tanging paraan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan ay yung makilala natin ang kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Verse 12, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kung nasa iyo si Jesus, ito diretso sinasabi ng Biblia, meron kang eternal life. Pero kung wala kang Jesus talaga, wala kang eternal life. Naintindihan po ba natin? So, tiyakin natin may Jesus talaga tayo. Pangatlo, no? 5 lang to. Because it helps us to understand ourselves. Makikilala natin ang ating sarili kung makikilala natin ang ating Panginoon. Kilalanin natin ang ating sarili. Saan ba tayo nanggaling? Sino ang origin mo? Ano ang purpose mo? Bakit kanila lang ng Diyos? Bakit ka nabubuhay? So God is the key to know ourselves. No? Para makilala natin ang ating sarili, kilalanin mo ang Diyos. No? So, yung mga tao, marami pa rin naniniwala na tayo'y galing daw sa unggoy. Sino naniniwala dito na galing ka sa unggoy? Taas ang kamay. Taas ang kamay, naniniwalang galing ka sa unggoy. Ang tawag dyan, Darwin's theory. Theory ni Darwin. O kayo na lang. Sinasabi niyo galing kayo sa unggoy. Di kayo na lang. Hindi tayo galing sa unggoy. Hindi tayo galing sa cheetah. Kay cheetah. Hindi tayo galing sa ape. No? Kundi galing tayo sa ating Panginoon. Tayo kawangis ng ating Diyos. Nang nilikha niyang tao, tayo lang nilikha niya na kawangis ang Panginoon. No? So, alam niya, natin yung sinasabing Sorgibil, no? Ang Sorgibil, ito ay isaping identity. No? Kung gusto mo makilala sarili mo, balikan mo kung ano sinasabi ng Diyos sa tao. No? Sa Sorgibil, di ba, binibigyan ang tao ng karapatan para malaman niya yung identity niya sa Sorgibil. No? Sasabihin ng tao, di ba, may nagsasabi, piling ko, halimbawa, lalaki nagsasalita, piling ko, babae ako .
Di ba? Kaya sa Sorgeville, may karapatan kang mamili kung ano ang gusto mo. O kung pili mo, babae ka, o di, babae ka. Maging babae ka. No? Mali. Hindi dapat ang namimili ay tao. Pinili ka ng Diyos na maging lalaki, magpakalalaki ka. Pinili ka ng Diyos na maging babae, magpakababae ka. Tama po ba? No? So, malinaw na ginawa ng Panginoon ay lalaki at babae lamang. So, kung kilalanin mo ang Panginoon, makikilala mo ang identity mo. No? Kaya kilalanin natin ang Diyos. Alam niyo po ba kung bakit maraming tao ayaw kilalanin ng Diyos? Kasi ang mga tao ayaw nila ng responsibility at ayaw nila ng tinatawag na responsibility, obligation, ayaw nila. Kasi sabi na iba, ayaw ko makilala ang Diyos. Kasi pag nakilala ko ang Diyos, obligadong maglingkod ako sa Kanya eh. Obligadong sundin ko siya. Obligadong gawin ko ang ganito kalooban niya. Wow! No? Talaga naman eh. Dahil siya may likha sa atin, obligasyon natin at responsibility natin maglingkod sa Kanya. Kilalanin mo siya o hindi, obligasyon po natin yun. Tama? So, pang-apat, it helps us to love Him more. Ito ay naghahatid sa atin para mahalin natin siya ng lubusan. Napaka-imposibleng mahalin mo isang tao na hindi mo kilala. Kaya nga, ang ginagawa mo para makilala mo yung babae, tinatawagan mo, sinusulatan mo, hinahatid mo. Tama? Nung nanliligaw ka, no? Ganun, ano? Pero nang makilala mo na, ano na ginawa mo? Hello? Dapat habang nakikilala mo ang Panginoon, habang nakikilala mo ang Diyos, lalong tumatamis ang pag-ibig mo sa Kanya. May kanta nga, the more I get to know Him, the more I fall in love. The more I get to know Him, lalo kong nai-inlove sa Kanya, dapat ganun. Tama po ba? Sa Panginoon, hindi tayo sasamba sa isang bagay o sa isang tao na hindi natin kilala. No? Kaya natin sinasamba ang Diyos dahil kilala natin siya. At panghuli, because it lead us to greater maturity. Ihatid tayo ng pagkakilala natin sa Diyos para maging mature tayo. Para lumago tayo, higit na makilala natin ang Panginoon. Mahatid tayo sa sinasabing Christ-like o maturity. No? So, mga kapatid, ang tanong, panghuli, paano ma-apply ito sa buhay mo? Araw-araw. Yung atin na pag-aralan ngayon. Ano pwede kong gawin simula bukas? Hello? No, kasi kailangan application. Hindi lang yung marinig mo, kundi application. Ano dapat mong gawin simula bukas? Una, kinakailangan makilala mo ang Panginoon sa pamagitan ng salita niya. Magbasa ka ng Biblia. Makinig ka ng salita ng Diyos. Makinig ka ng mga live stream. Magbasa ka ng mga aklat. No? Kung saan lalago ka. No? Mag-spend ka ng maraming panahon sa Diyos, sa pananalangin, para makilala mo siya ng lubusan. Ma-develop yung pagnanasa, Lord, I want to know you more. This will be our prayer. Ito maging panalangin natin, Lord, gusto kitang makilala pa ng lubusan. Ito hiyaw ng puso ko. Hindi kahit matagal na po akong Kristiyano, stop na. Kundi hanggang ngayon, sigaw ng puso ko, gusto pa kitang makilala ng lubusan. At panghuli, mag-depend tayo sa Holy Spirit. Hindi lahat natututo tayo sa preaching. Hindi lahat natututunan natin sa books. Hindi lahat natututunan natin sa mga ginagamit ng Diyos. Pero ang Holy Spirit ang ating perfect teacher. Mag-pray ka pag nagbabasa ka. Hindi mo maintindihan Bible, kaya ayaw mo magbasa. Bago ka magbasa, mag-pray ka. Lord, tulungan mo pong maintindihan ko ang salita mo. Dahil gusto kong makilala kita ng lubusan. Kung ito ang hibik ng puso mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Magpapakilala siya sa iyo, kagayang ginawa niya sa lalaking bulag, ginawa niya sa babaeng Samaritana, ginawa niya kay Moises, na sabihin ni Moises, nang sinabi ni Moises na gusto niyang
makita ang presensya ng Diyos. Kay David, no? Gawin natin po mga kapatid. Nasain natin. Alam nyo, ang kalaban natin, si Satanas, binubulag niya maraming tao ngayon. Sa 2 Corinthians 4 verse 4, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, ni Satanas, ang isipan, ang mga mata ng maraming mga Kristiyano, ng maraming mga tao para hindi nila makilala si Jesus. Pero kung lagi mo sasabihin, Lord, I want to know you more, tulungan mo makilala kita ng lubusan, magpapakilala siya sa iyo. At sa umagang ito, humanda ka. Kinakailangan makilala mo siya ng lubusan. Amen?